Mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po, ang inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambay mga kabayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo, magkomentohan na po tayo mga kababayan. Ito po, komentohan po natin mga tambay. Ito pong pang-apat na impeachment daw po ng ating Vice President. At ito daw po ay pinangunahan ng mga kongresista mga kababayan, ang pang-apat na impeachment. Dahil, syempre po, natataranta na po sila dahil po nagdeklara na po ang Vice President, natatakbo po siya na presidente sa 2028. At alam naman po nila kung sino po ang mapapahamak pag naging presidente po ang Vice President. Hindi po ba? Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin itong ika-apat na impeachment na pinail po sa Kongreso, sa House of Representatives ng mga tinatawag na mga salot umano. Umabot na sa apat ang impeachment complaints na inihain laban kay VP Sara Duterte. Hindi raw magpapasindak ang mga kongresista sa plano ni Duterte na maging Pangulo. Nasa frontline na balitang yan si Manan Enriquez. Matapos ang anunsyong pagtakbo ni Vice President Sara Duterte, may naghain agad ng ika-apat na impeachment complaint laban sa kanya. Inihain ito ni Attorney Nathaniel Cabrera at inendorso ni na House Deputy Speaker Paulo Ortega at Manila 6th District Representative Benny Abante. Kabilang sa grounds ang betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution dahil sa maling paggamit ng confidential funds at pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at iba pang miyembro ng pamilya. Ayon kay ACT Teacher Spartales Representative Antonio Tino, kalkulado ang timing at mukhang gusto raw manindak ni Vice President Sara Duterte sa deklarasyon nitong pagtakbo bilang Pangulo sa 2028 elections. Isinabay kasi yan ni Duterte bago talakayin ang mga impeachment complaint na inihain laban sa kanya. Siguro tingin niya, matatakot niya, masisindak niya ang mga kongresista dahil... Yan po mga tambay, masisindak mo pa ba? Sanay na nga magnakaw umano ang mga kongresista. Kaya pa ba sindakin yan? Panay na nga gawa ng paraan. Hindi ba? Panay na po gawa ng paraan ng mga magnanakaw na kongresista kung paano po nila mapagtatakpan ang kanilang ginawa sa ating bansa na isang damukal na pagnanakaw. Hindi po ba? Bistado na po ng Vice President ang galawan po ng mga walang hiyang ito umano. At pakinggan po natin mga kababayan kung paano po murahin ng Vice President ang mga magnanakaw sa ating bansa. Yung sinasabi po nilang pinagbantaan daw po ang mga buhay daw po nila. Pero grabe po ang galit ng Vice President sa mga tao na yan. Pakinggan po natin ang ating Vice President. Ang ina ninyo. Yan po, ulitin po natin mga kabayan. Grabe po ang galit ng Vice President sa mga hayop na ito umano. Ang ina ninyong lahat. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video. You sent me written instructions. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Putak na pa. Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Wala nga kayong isang proof na hindi niyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Bongbong Marcos, presidente ka, may speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Namimigay ng pera na para bang kanya, Martin Romualdez, nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa aeroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, putang ina ka, walang pera. Kasi, ano sabi mo? Yung ni Lisa Marcos o BBM ang kwarta. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Ano sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Wala ka ng pera. Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh.
gasolina, pagsira sa kalikasan, media, tanggap ka sa Pogo. Naalis nyo lahat ng kompetisyon ninyo, naiiwan ang Pogo mo. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga, tapos kuha ka sa National Treasury. Akin ito, babawiin ko lahat. Masakit sa akin, Marlene, yung pagsira ng pangalan ko. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente. Tingin mo. Walang buboto sa'yo. Please. Yan po mga tambay, ang galit po ng ating Vice President sa mga salot magnanakaw sa bayan, mga kababayan. Yung po ba'y pagbabanta? Pagbabanta po ba yun, yung ginawa ng Vice President, mga kababayan? Na ibulgar niya po ang mga katarantaduhan at pagnanakaw po ng mga tao na ito sa ating bansa. Mga kababayan, hiyang-hiya naman po tayo sa mga congressman dahil sila po ay kasama po yata sa nakinabang. Hindi po ba? Nagpapamigay ng pera na parang pera po nila. At sino po ang mga pinagbigyan at nakinabang? Hindi kaya ang mga congressman na kaalyado? Hindi kaya ang mga senador na kaalyado? Hindi po ba? Kaya nga po gigil na gigil. Pati po ang mga komunista umano. Ang makabayang black na mga makakaliwa umano. At ito pong grupo ng mga buhaya umano. Hindi po ba? At ano po ba ang credential? Wala po bang history? Wala po bang issue? Si Abante, hindi po ba napakalaki po ng kanyang insertion, allocables, sa kanyang opisina na natanggap? Di ba billion? Billion! At hindi po nanalong congressman yan. Diyan po sa 6th District. Hindi po ba? Ng Manila. Talo po yan. Pero nagkamal po ng billion-bilyong insertion noong 19 Congress. At si Paulo Ortega ng 1st District ng La Union. Hindi po ba? Si Paulo Ortega meron din po na issue na mga insertion billion-billion at may issue rin yata sa kanyang distrito sa La Union ang kanyang mga proyektong flood control. Hindi kaya? Kaya nga po takot na takot po sila na ang Vice President ay maupo sa Malacanang dahil po mawawala po yata sila ng maaga sa Pilipinas. Hindi kaya mukhang magagamit po nila, mga kababayan, ang kanilang mga extra pasaporte. Hindi kaya? Lalong-lalo po kung meron sila dun sa tinatawag ng Vice President na Golden Visa na meron yata si Saldico. Hindi po ba? Ang mga ninakaw na pera ay naililipad po sa ibang bansa. At doon na po sila nagpapakasasa at nagpapakasarap. Wag na wag lang po. Wag na wag lang matuntong at maging presidente. Ang Vice President, yan po kasi ang kanilang gusto, yung wag. Pero, pag naman natuntong na maging presidente ang Vice President, mga kababayan, napakarami pong mga politiko ang magkakawala at iiyak, lalo-lalo po ang mga makakaliwa. Hindi po ba? Dahil una-una, yung ini-issue nila na confidential fund, saan po ba ginamit ng Vice President yan? At yan po ba ay may issue po ba yan sa COA? Ni ang COA nga walang pinababalik. Nagpapabalik po ba ang COA sa Vice President na mali ang paggamit niya ng kanyang confidential fund at intel fund? Clear nga siya sa COA. Sumasagot siya sa COA. Hindi po ba? Ang COA po ba ay naglabas ng statement na ang Vice President ay mali ang paggamit ng kanyang confidential intel fund at kailangan niya ibalik ang mga pera na mali ang paggamit? Hindi po ba wala? At diyan ka magtataka, lahat po sila may confidential intel fund. Bilyon-bilyon, lalo ang Pangulo. Pero tanging sa Vice President lang pinupuruhan nila. At sino sinasabing pagbabanta sa buhay daw ng nasa Malacanang at ng speaker,
mga kababayan. Unbelievable. Hindi po ba? Kampi-kampi na po sila ngayon. At syempre po, hindi po nila nanaisin na maging presidente yan. At syempre po, talagang i-impeach po nila yan. I-impeach po nila yan. Hindi po ba? Kaya nga lang po, tingnan po natin ang mga congressman kung sasama po sa kanila dito sa sinasabing impeachment. Pipirma po ba ulit ang mga congressman? Lalong-lalo po yung mga may ambisyon na makabalik sa kapangyarihan? Lalong-lalo po yung hindi naman talaga talamak ang kanilang korupsyon? Nasuhulan lang? Dahil po doon sa pakinabang? Hindi po ba, mga kababayan? Tingnan po natin, mga kababayan. Hindi naman po tangat bobo ang mga Pilipino para maniwala po dito sa mga tao na ito. Katulad po nito nag-i-impeach. Paniniwalaan mo ba si Paulo Ortega? Paniniwalaan mo ba si Benny Abante? Paniniwalaan mo ba ang mga kaliwa at ang mga makabayang black umano? Paniniwalaan mo ba yung mga hayop na yan umano? Ano po ba credential meron niya mga tao na yan? Dyan nga nag-ugat ang korupsyon. Dyan nga ugat ng korupsyon sa kanila. Hindi po ba yung mga isinisingit nila na mapakalalaking allocable at mga insertion? Hindi po ba sa budgeting, lalong-lalo sa BICAM, at pinipirmahan ng tinatawag na bangag? Hindi po ba, mga kababayan? Kaya nga po tayo po, hindi naman po tayo kayang gaguhin at gawin tanga nito. Ang nagiging tangat gago lang po yata sa ating bansa ngayon, unang-una po yata, ay mga men in uniform generals yata. Sila po yata ang nagpapakabulag, naging bulag na po sa katotohanan ng korupsyon sa ating bansa. Talamak ang korupsyon, bagsak ang ekonomiya, pero ang ating mga men in uniform generals, mga kabayan, ano na po ang nangyari? Mas gusto pa nila na magkaganito ang ating bansa, na halos lahat ng mga politiko ay magnanakaw na sa ating bansa umano. Bakit kaya? Katulad na rin kaya sila ng mga politiko na mga magnanakaw na rin umano? Nagtatanong lang po si Kamanong, mga kababayan. Yan po mga kababayan, at sinasabi raw po timing. Timing daw po na naghayag ang Vice President doon sa kanyang pagtakbo sa 2026. Sa 2028. 2026 pa lang daw po, pero nagdeklara na malayo pa raw ang 2028. Ang tanong, di po ba mas malayo yung ginawa po nilang inumpisahan nila ng napakaaga? 2023 pa lang, pinababagsak na nila ang Vice President. Hindi po ba mas lalong unbelievable? 2023 pa lang, pinababagsak nyo na. Tapos ngayon, mga kababayan, kaya po tayo po ay nagdarasal at nananalangin na hindi po magtagumpay ang kasamaan at ang mga magnanakaw sa ating bansa ay hindi po magtagumpay. Ang kabutihan po sana at syempre po ang milyong-milyong Pilipino, ang mahigit 100 Pilipino po na nagdurusa po sa ginawa nilang paglilingkod na pagnanakaw at pamumulitika ay nagdarasal po na mawakasan po ang mga hayop na ito umano. At nahandyan din po ang mga wish at dasal, ni Cara David. Hindi po ba mga kababayan? At tayo po'y nakikiisa riyan na sana po sa lalong mabilis itong mga taong nagpahirap at nagparusa sa atin at nagpasasa sa pera ng taong bayan at umuutang pa para sila rin ay magpasasa. Mga kababayan, ay iniintay po natin na dumating po ang kanilang pagbagsak. Hindi po ba? Maraming salamat po mga tambay. Yan po ang ating komento dito po sa tinaguriang mga nasa crocodile farm umano at ang grupo ng mga salot na mahigit 50 years na sa ating bansa. Mga kababayan, na talagang pinupuruhan at pinababagsak nila ang matino na politiko na lingkod bayan sa ating bansa. Grabe po. Sino po makakagusto sa mga hayop na yan sa panahon ngayon? Ang Pilipino ay naghihirap, samantalang sila paisi-isi lang. Ang ginawang paglilingkod sa atin
mag-aapat na taon, puro pamumulitika. Pamumulitika! Mga walang pakialam sa mga Pilipino na naghihirap, nagmamahala ng mga bilihin, araw-araw po na ginawa ng Diyos. Ang ginawang trabaho'y pamumulitika at issue ng pagnanakaw. Unbelievable itong mga hayop na ito umano. Maraming salamat po mga tambay. Sana gusto po natin tambay makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. At sa patuloy po nagsusubscribe, mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo. Thank you po. At syempre po sa mga nagbibigay naman po na inyong komento at like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kabayan. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa inyo mga kabayan sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong. Thank you po kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hercio ng Canada, kay Ani Jo, ako si Pilam, si Balance Vision TV, si Gay at Shena, Jesus Valdepena, si Kingston ng Hong Kong, si Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, at Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at ingatan po kayo, lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. At muli po mga kabayan, tayo rin po ay magdoble ingat at napakahirap na po ng panahon ngayon. Grabe na po. Ingat-ingat po tayo at magdasal po para po tayo maingatan. At God bless po sa inyo lahat mga kababayan. At sa muli po, paalam po muna. Bye-bye.